By the way, wifey, ang ganda mo sa damit na ito. Kanina ko pa gusto mo ba rin sa'yo ito at tikman ang mga pinakatago-tago mong kayamanan dyan. Sambit ni Lennon habang dahan-dahang binubuksan ang zipper sa likod niya. Parang kinikiliti ang mga kalamnan niya habang ginagawa yon ng asawa. Asawa? Asawa na niya si Lennon. Wifey na ang tawag nito sa kanya. Hindi na ito fake news. Kasal na talaga sila at eto na nga, mag-honeymoon na sila. Dumampi ang labi ni Lennon sa leeg niya. Napakapit siya sa bewang ng asawa habang hinahalikan siya sa banda doon. Hindi niya namalayang nahulog na sa sahig ang damit niya. At nang mga oras na yun, muli nilang pinagsaluhan ang init ng kanilang pagnanasa. Bagsak si Lennon sa ibabaw niya. Parang mauubos ang mga lakas nila. Muli siya nitong siniil ng halik. It's official, wifey. You're mine. Wala ka nang kawala sa akin. Sambit nitong nakangisi habang pinupunasan ang pawis niya sa muka. Ipinikit niyang mga mata. Parang hiniheli siya ng pagod at antok. Sumandal siya sa bisig ng asawa at nagpahinga ng konti pero hindi niya namalayan na tuluyan na siyang nakatulog. Hindi na din naman siya ginambala pa ni Lennon. Hinayaan lang siya nitong magpahinga. Nakangisi lang siya nang may muling gumalaw sa kanya. Minulat niyang mga mata at nakitang asawa na nasa bandang balakang niya. Sorry for waking you up, wifey, pero I want more of you. Bigla mo kasi akong tinulugan. Pagkatapos nitong sabihin ay pumaibabaw na ulit ito sa kanya. You are still sore down there, wifey. Masakit ba? Yeah, masakit pa din. Napapangiwi siya. Tuwing gumagalaw siya. Sorry but I have to take you again. Hindi ko na kayang ipagpabukas pa ito. Is it okay, wifey? Tumango lang siya. Sorry na, alam mo namang matagal ko nang inaasam at hinihintay ang araw na ito. Bukas, mag-date ulit tayo. What do you want to do? I don't know. Ikaw na lang ang bahala. Sige, sleep well, wifey. Nakatulog ulit si Cindy sa tabi niya habang nakaunan sa bisig niya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Kapwa pa din sila hubot-hubad. Nararamdaman niya ang init ng katawan nito. Masayang-masaya siya sa oras na yun. Finally, asawa na niya ang pinakamamahal niyang si Cindy. Tiningnan niya ito habang natutulog sa bisig niya. Pinagod niya ito ng todo. Napangiti siya. Naalala niyang ginawa niya kaninang pag-propose sa nobya. Hindi niya naman talaga plinano na sa Maldives siya magpo-propose. Na-feel niya na lang na parang yun ang tamang panahon. Matagal niya nang binili ang engagement ring para sa nobya. Dala-dala niya yon kahit saan magpunta. Dahil naghahanap siya ng espesyal na oras at pagkakataon para makapag-propose at eto na nga, nangyari na. Kaya iniwan niya ito kanina para arkilahin ang buong restaurant para sa plano niyang pagpo-propose. Mabuti naman at successful ang plano niya kanina, kahit pa-rush na. Sinabi niya lang ang plano sa manager ng resort at ito na mismong gumawa ng paraan para sa kanya. Pati ang paghanap ng pari ay ito na rin ang gumawa para sa kanya. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Napangiti siya. Nagpasalamat siya at hindi naman siya binigo ni Cindy. She said yes. Napakasaya niya. Pinikit niyang mga mata. Pipilitin niya makatulog kahit pagising na gising pa din ang diwa niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na asawa na niyang nasa tabi niya sa higaan. Muli niya itong sinulyapan. Mahimbing pa din ang tulog nito. Napangiti siya. Muli niyang ipinikit ang mga mata at natulog. Tanghali na nang nagising si Cindy. Masyado siyang napagod sa ginawa nila ni Lennon kagabi. Palinga-linga siya sa paligid. Wala si Lennon sa tabi niya. Nasaan na kaya yun? Tanong niya sa sarili. Akmang tatayo na nang biglang kumirot ang pagitan ng hita niya. Na overused ata siya ni Lennon kagabi. Napangiwi siya. Hindi niya na mabilang kung ilang beses silang nagtalik ng asawa. Tiningnan niya ang sarili, may suot na siyang t-shirt at panty. Malamang idinamitan siya ni Lennon kagabi. Ang alam niya ay nakatulog siyang hubot-hubad. Pinilit niyang tumayo at pumunta ng banyo. Naihina kasi siya. Paika-ika siya sa paglakad. Bigla siyang nahiya sa sarili. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sakaling makita siyang nasa ganung sitwasyon? Napaika-ika sa paglakad dahil nasobrahan siya sa talik. Biglang namula ang mukha niya. Pagdating niya ng banyo, umupo siya ng inidoro. Muli na naman siyang napangiwi ang hapdi habang umiihi. Ano bang ginawa ng asawa niya sa kanya? Parang minorder ang pechay niya sa sakit.
Pikit mata siya habang hinihintay matapos ang ihi niya. Pagkatapos ay paika-ika na naman siyang bumalik ng kama at umupo. Hindi pa rin bumabalik si Lennon. Maya-maya pa'y nagring ang cellphone niya. Nasa tabi ng lampshade iyon, malayo sa kinaroroonan niya. Napangiwi siya at kailangan na naman niyang tumayo para kunin ang cellphone. Mas gusto niya lang sanang umupo para ipahinga ang namamaga niyang pechay. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa kinaroroonan ng cellphone. Baka si Lennon ang tumatawag. Nang makita niyang screen ay si Patrick pala yun. Ay shit, napamura siya sa isip. Nakalimutan niyang tawagan ng kaibigan. Pinangako pa naman niya na uuwi na siya ng Pilipinas. Pat, simpleng sambit niya nang sagutin ang tawag ng kaibigan. Nahihiya siya dito. OMG Cindy, mabuti naman at sinagot mo. Kagabi pa kita tinatawagan. You're not answering your phone. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo dyan. Mahabang litanya ng kaibigan niya. Halatang nag-aalala ito sa kanya. Tumawag ba ito? Parang wala naman siyang narinig na tawag kagabi. Sa isip niya. Sandaling tinignan niya ang screen ng phone niya. May 10 missed calls nga siya mula sa kaibigan. Paano nangyaring hindi niya narinig ang tawag ni Pat kagabi? Hindi kaya habang natutulog sila o hindi kaya habang nasa kasarapan sila sa pagsisex ni Lennon? Bigla tuloy siyang nahiya sa sarili. Sorry Besh, nakatulog ako sa sobrang pagod. Pagdadahilan niya. Sobrang pagod saan? Grabe ka naman makabakasyon. Mag-isa ka lang dyan pero pinagod mo namang masyadong sarili mo. Unless may nakilala ka dyan at nagpakapagod kayo. Biro ng kaibigan sa kanya. Hindi pa nito alam na nandun din si Lennon kasama niya sa Maldives. Bakit pala hindi ka pa umuuwi? Sabi ko pa naman kay Tita Estrella na hindi na ako susunod sa'yo dahil pabalik ka na dito sa Manila. Nandito ako sa bahay niyo, Besh. Bumalik na ako ng Manila. Tapos ng problema ko sa Cebu. Bumalik ako agad dito. Akala ko kasi nandito ka na eh. Nandiyan ka sa bahay? Gulat na tanong niya sa kaibigan. Yes. O bakit parang gulat na gulat ka? Hindi na ba ako welcome dito? Biro nito sa kanya. Besh, I have something to tell you. Pero wag mo na munang sabihin sa iba, especially kay Mommy. What is it, Besh? Kinakabahan naman ako sa'yo. Ano ba yung sasabihin mo? Nag-aalangan siyang sabihin sa kaibigan. Baka kasi magalit ito sa kanya. Nandito si Lennon. Sinundan niya ako dito sa Maldives at nagpakasal na kami kagabi. What? Are you out of your mind? Huwag kang maingay dyan, Besh. Baka marinig ka ni Mommy. Wait. Papasok muna ako sa kwarto. Lagot ka sa akin, bruha ka. Sandali itong nawala sa linya. Narinig niya nagmamadali itong naglalakad. Malamang ay pupunta sa guest room. Doon yun namamalagi sa guest room tuwing bibisita to sa kanya sa Manila. Narinig pa niyang pagbagsak pasara ng pinto. Sandaling nilayo niyang tenga sa cellphone dahil doon. Now talk, galit na sigaw ni Patrick sa kanya. He proposed to me last night and we got married after that. Paano nangyari yun? Hindi ba nandyan ka para mag-move on? At paano nangyari nandyan din siya kasama mo? Naguguluhang tanong ni Patrick sa kanya. Sabi niya si Daddy daw ang nagbigay ng information sa kanya. So naniwala ka naman? Ewan ko, Besh. Paano kapag nalaman ni Tita Estrella to? Alam mo naman na galit yon kay Lennon. Tapos nagpakasal ka pa talaga sa kanya. I bet pinagsawaan niya na din ang katawan mo dyan. Yan naman ang pinag-aawayan niyo dati, hindi pa? Dahil hindi mo maibigay ang katawan mo sa kanya. Malamang ay ngiting tagumpay ng mokong na yan. Besh, hindi siya sa ganung tao. Nagkasala man siya pero pinagsisihan niya na yun at pinatawad ko na siya, Besh. Hindi niya masisisi si Patrick kung galit na galit ito kay Lennon. Hindi naman kasi nito kilala ng personal si Lennon. Puro kwento lang niya at ni Almarong pinagbabasayan nito kung anong klaseng tao si Lennon. Nagkataon pa na nagkakilala sila ni Pat dahil sa pagkabigo niya kay Lennon. Puro negative ang naikwento niya tungkol kay Lennon kaya malamang bad shot talaga si Lennon dito. So ganun-ganun na lang? Uuwi ka dito kasal na sa kanya. Paano ng kasalanan niya sa'yo? Paano mo ipapaliwanag yan sa mommy mo? Nagsisigaw na ito sa telepono. Malamang nasabunutan na siya nito kapag nagkataong nasa harap lang siya ni Pat. Pat, lower your tone. Baka marinig ka ni Mommy. Saway niya sa kaibigan. Hay naku Cindy, nagpakatanga ka na naman. Ano nang gagawin mo ngayon?
Inaasahan ng mommy mo na uuwi ka kaya nandito ako ngayon sa inyo. Hindi pa ako makakauwi, Besh. Itinago ni Lennon ang passport ko. So ano ito? Kidnap? Besh, ginusto ko naman to eh. Hindi naman to labag sa kalooban ko. Pupuntahan kita dyan sa Maldives. Wag na, kaya ko na sarili ko. Ikaw na lang bahalang humanap ng paraan para mag-alibay kay mommy. Sakaling magtatanong kung bakit hindi pa ako umuwi. No, ayoko. Magagalit yun sa akin. Baka sabihin ka kung tsaba mo pa ako. Maya-maya pa'y narinig niyang pagbukas ng pinto. Si Lennon nang pumasok, muling tinuon ang atensyon kay Pat sa telepono. Besh, I have to go. Ikaw nang bahala dyan ha. Bye. Cindy? Cindy! Narinig pa niyang sigaw ni Pat bago niya patayin ang tawag nila. Hi, wifey. Gising ka na pala. Sambit ni Lennon na papalapit sa kanya tumalik sa pisngi niya. May dala itong pagkain para sa kanila. I brought you lunch. Ang tagal mo kasing magising kanina. Hindi na kita inistorbo. Sambit nito habang inaayos ang pagkain na dala sa coffee table na nasa terasa. Overlooking yon ang kabuuan ng beach kaya masarap kumain doon. Sinong kausap mo sa telepono? Si Pat, nagtatanong kasi siya kung kailan daw ako uuwi. What did you say? Lumapit si Lennon at tumabi sa kanya sa pag-upo. I told him that you are also here in Maldives and we got married. Wika niya habang namamasa ang mga mata. Naalala niya lahat ng mga sinabi ni Pat sa kanya kanina. Ngayon niya lang na-realize na baka nagpadalos-dalos siya ng desisyon. Hinawakan ni Lennon ang kamay niya. Nagsisisi ka ba sa pagpapakasal sa akin, wifey? Hindi naman, naisip ko lang na baka nagpadalos-dalos tayo. Iniisip ko lang ang mga sinabi ni Pat. Baka kasi magalit si mommy kapag nalaman niya na nagpakasal ako sa'yo. So nagsisisi ka nga. Biglang nalungkot ang mukha nito nang marinig ang sinabi niya. Hindi naman sa ganun. Hindi ako nagpadalos-dalos sa'yo, Cindy. Matagal ko ng planong mag-propose sa'yo. Sa katunayan, dala-dala ko palaging singsing na yan saan man ako magpunta. Naghahanap lang ako ng tamang panahon kung paano at kailan ko sasabihin sa'yo. Malaki ka na, Cindy. Dapat nagdedesisyon ka ng para sa sarili mo. Hindi yung ang mami mo laging nasusunod sa buhay mo. Paano pala kapag sinabi ng mami mo na hindi siya papayag sa kasal natin? Hihiwalayan mo ko? Hindi siya nakasagot sa tanong ni Lennon. Nanatili lang siyang nakayuko. Kumain ka na. Alam kong gutom ka na. Magpapahangin lang ako sa labas. Sambit ni Lennon saka lumabas ng kwarto. Halatang nasaktan ito. Napabuntong hininga na lang siya habang tinitingnan ng asawa palayo sa kanya. Lumabas si Lennon sa kwarto. Maglalakad-lakad na muna siya sa beach. Nasasaktan siya sa ginawi ni Cindy. Parang nagsisisi to na nagpakasal sa kanya. Umupo siya sa ilalim ng puno ng niyog. Doon na muna siya para makapag-isip-isip. Pumulot siya ng mga maliliit na bato at isa-isang hinahagis yun sa dagat. Nang maubos na ang bato, sa paligid ay kumuha naman siya ng sanga ng kahoy. At nagsulat-sulat sa buhangin kahit papaano ay nare-relax ang kanyang isipan sa ganoong paraan. Naintindihan niyang saloobin ni Cindy kung maisip nito na minadali niyang pagpapakasal nila. Ano pa kayang iisipin ng pamilya nito? Oo nga't boto sa kanya si Tito Larry pero wala sa usapan nila na papakasalan niya kaagad si Cindy na hindi nito nalalaman. Baka ikagalit pa nitong ginawa niya. Si Tita Estrella naman ay galit pa rin sa kanya. Hindi pa siya nakakabawi sa kasalanan na nagawa niya. Eto na naman ang ginawa niya. Baka lalong magalit ito at hindi na talaga siya matatanggap para kay Cindy. Napabuntong hininga siya. Ang hirap. Ang akala niya ay okay nang ginawa niya kagabi. Namapa sa kanya na si Cindy pero hindi niya naisip ang mga taong naiwan sa Pilipinas. Baka hindi matutuwang mga ito sa ginawa nila. Madami palang kailangang isaalang-alang, hindi lang ang damdamin nila. Tatayo na sana siya para maglakad-lakad sa beach na may biglang lumapit sa tabi niya. Si Cindy yun, nakabating suit na ito na kulay red. As usual, revealing na naman ang suot nito. Halos luwa na naman ang boobs at ang panting nakalabas ng kalahati ng pisngi ng puwet nito. Ano na naman yung suot mo? Galit na sabi ko sa kanya. Bakit ba? Gusto mo magpantalon ako dito sa beach? Eto nga lahat ng mga style ng swimsuit na dala ko eh. Napabuntong hininga na lang siya pero wala naman na siyang magagawa. Sa bagay, may ipagmamayabang naman ang katawan ng asawa niya. Sexy ito at kaakit-akit. Nainggit ang mga ibang mga kalalakihan doon kapag nakikitang magkasama sila ni Cindy. Feeling proud naman siya sa parte na yon dahil asawa na niya ito at wala nang ibang makakaagaw kay Cindy sa kanya. Saka naangkin niya na ang katawan nito kagabi.
Nakailang rounds ba naman sila? Kaya nga paika-ika ito sa paglalakad ngayon. Bigla siyang umisi sa mga naalala. Tumayo siya at inalalayan ng asawa na makaupo sa tabi niya. Napangiwi ito habang dahan-dahang umupo. Malamang masakit pa rin ang pagitan ng hita nito. Napangiwi din tuloy siya. Nasobrahan niya ata si Cindy kagabi. What are you doing here, wifey? Masakit pang katawan mo, hindi ba? Dapat nagpahinga ka na lang muna sa kwarto. Wala na akong kasama dun eh. Bigla mo kasi akong iniwan. Hindi masaya kapag walang kasama. Inubos ko lang ang pagkain na dala mo saka ako na pumunta dito. Ano nga palang ginagawa mo dito? Yumuko siya at nagsulat-sulat ulit sa buhangin. Iniisip niya kung sasabihin niya ba kay Cindy ang sama ng loob niya. Nag-iisip-isip lang. Iniisip ko kung tamang ginawa natin na magpakasal kagabi. Baka may biglang mga pamilya natin sa Pilipinas. Wala na tayong nagagawa, kasal na tayo. Kaya nga baka lalong magalit sa akin ng mommy mo at lalong hindi na ako matanggap. Balang araw matatanggap ka rin niya, hubby. Nagsisisi ka ba na pinakasalan mo ko, Cindy? Hindi siya makatingin dito. Natatakot siya sa magiging sagot ng asawa. Siguro somehow nagsisisi ako dahil minadali natin. Baka kasi malaking gulong idudulot nito kapag uwi natin. Pero napag-isip-isip ko na dito na rin naman tayo papunta sa pagpapakasal. Marahil sa umpisa ay magugulat sila pero sa kalaunan ay matatanggap na rin naman nila yon. Inihilig lang nitong ulo sa balikat niya. Ang mabuti pa, umuwi na tayo para masabi na natin ang sitwasyon natin, sambit ni Cindy. Sige, pero hindi ka pa pwedeng umuwi ng ganyan sitwasyon. Baka lalong magalit sa akin si Tita Estrella. Magpagaling ka na muna ng mga ilang araw. Tumango lang ito bilang sagot sa kanya. Tara swimming, aya niya sa asawa. Gumiti naman ito at tumayo. Tumakbo sila papunta ng beach. Nang hanggang dibdib na nila ang tubig ay tumigil na sila sa paglakad. Niyakap niyang asawa sa kahinilikan sa labi. Wifey, I'm still craving for you. Bulong niya dito. Nalaki naman ang mga mata ni Cindy sa sinabi niya. Napangiti siya. Nanalo na naman siya sa pang-akit dito. Stop it, Lennon. Nasa public place tayo. Sige, papayagan kitang magpahinga. Hiyang-hiya ito sa pagiging PDA niya. Palinga-linga ito sa mga taong naruroon at baka may nakatingin sa kanila at mahalata na may kababalaghan silang ginagawa. Wala siyang pakialam doon pero si Cindy ay halos mamatay na sa hiya. Lalo niyang nilapit ang balakang nito sa harapan niya. Maya-maya pa binitawan niya ng asawa. Happy na siya sa ginawa niya. Feeling satisfied. Pinaharap niya ito at sinabuyan ng tubig sa muka. Hey, stop it! Hindi din to nagpatalo. Sinabuyan din siya nito ng tubig. Kunwaring tatakbo siya para habulin ng asawa pero natumba siya kaya nahuli siya kaagad nito. Saka sinabuyan ng tubig. Tawa lang ito ng tawa. Nang magsawa sa pagligo ay nag-aya na itong bumalik sa room. Tara, balik na tayo sa room, wika nito sa kanya. Magkahawak kamay silang naglakad patungo sa room nila. Ayusin mo paglakad mo, wifey. Baka sabihin nila binugbog kita kagabi. Biro niya sa asawa. Bakit, hindi ba? Ito nga halos hindi na ako makatayo. Ano ba kasing ginawa mo sa akin at para nang hazing naman ako kagabi? Biro din ito sa kanya. Kahit papano'y naging light ng usapan nila. Nadadala na nila sa biro ang lahat. Saka na lang nila iisipin ang problema kapag nasa Pilipinas na sila. Habang naglalakad sila papunta sa room nila ay nakasalubong nilang ilan sa mga waiters ng restaurant na pinagdausan ng kasal nila kagabi. Pangiti-ngiti pang mga ito at binati sila ng congratulations. Ayan, ayusin mong paglakad mo. Alam mong mga nasa utak ng mga yan na nagbakbakan tayo kagabi. Siyempre, honeymoon natin. Kapag paika-ika ka dyan, baka sabihin nilang nasobrahan ka sa talik. Bigla tong namula. Ganun ba? Nakakahiya. Natawa siyang bigla sa reaksyon ng asawa. Tinakpan itong mukha ng towel. Ang mabuti pa, buhatin na lang kita. Biglang binuhat niyang asawa kaya lalong nahiya ito. Put me down, nakakahiya. Hayaan mo silang manood. Inggit lang ang mga yan. Put me down, Lennon. Nagpupumiglas ito para makababa. Dahil wala siyang planong bitawan ng asawa ay nagtakip na lang ito ng muka dahil sa kahihiyan. Buhat niya ito hanggang sa room nila. Tatawa-tawa lang siya habang buhat-buhat ng asawa. Panay ang reklamo nito na ibaba niya. Pagdating nila ng kwarto sa kanya lang ito binaba. Lennon, nakakahiya, sigaw nito sa kanya. Hindi ka naman nila nakikilala. Panay nga takip mo ng mukha eh. Kahit na, alam naman nila na ako ang buhat-buhat mo.
Hindi na ako lalabas ng kwarto. Wala na ako mukhang maiharap sa labas. O bakit, sa tingin mo, tayo lang bang gumagawa nun dito? May nakita nga ako kanina nagtatalik sila dun sa ilalim ng puno ng kahoy. Biglang natahimik ito, wala naman talaga siyang nakita. Gawa-gawa niya lang yon para tumahimik ng asawa at hindi na ito mahiyang lumabas ulit. Bigla siyang napangiti. Naniwala ito sa kwento niya.